Bago natin simulan ang video, nais ko pong ipahayag ang taos-puso kong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po, at sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Sigurado akong si Zhu Chu na ang nakaupo sa trono gaya ng pangarap niya. Gusto ko lang namang bumalik dahil naniwala akong may isang taong sabik na naghihintay sa pagbalik ko. Naghihintay siya sa akin. Pero ngayon alam ko na, ito talaga ang landas na dapat kong tinahak mula pa noon. Ang mga nasasakupan na dapat kong protektahan. Hindi mahalaga kung nakaupo man ako sa trono o hindi. Ang mas mahalaga ay kung sino ba talaga ako. Ipapakita ko sa kanila kung sino ako. Tiningnan siya ng ating bida na may pagtataka. Pagharap ng emperador, tinanong nito, "Pwede mo ba akong sabihan ng pangalan mo? Pwede mo bang ipakita ang tunay mong mukha?" Napailing siya, "Sayang, kung may pagkakataon man, sabihin mo sa Empress na pinagsisisihan kong hindi ako nakabalik." Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang kamay mula sa kamay ng bida at tumakbo papunta sa mga bihag. Napasigaw ang mga ito, "Kanyang kamahalan." Ipinagilid niya ang kanyang mga braso at sumigaw, "Narito ako." Lumabas ang mga orats mula sa likod ng mga hola at inihanda ang kanilang mga pana. Lumapit si Jason at tinanong, "Talaga bang dumating ka, diretso sa kamatayan?" Napakabobong emperador. Nilapat niya ang kamay sa leeg niya at sinabing, "Talagang nasaroon ka na ba ng bait?" Sumagot ang emperador, "Pwede mong isipin na mas mahalaga ang kabutihan kaysa sa pakinabang. Sa kahit anong panganib, dapat kong ayalay ang buhay ko. Sundin ang alam kong tama at ibigay ang buhay ko kung hinihingi ng tungkulin." Ganon talaga dapat. Niloko nila siya ng higit 1 taon. Hindi sila natatakot dahil andyan siya. Napasigaw ang isang lalaki, may luha sa mata, "Kanyang kamahalan." Ipinulupot ni Jason ang mga braso niya sa kanyang dibdib at ngumiting sinabi, "Wala kaming dahilan para tumanggi kung ikaw mismo ang nag-aalay ng buhay mo." Patayin ang emperador. Tinanggap ng kanyang mga alagad ang utos at agad sumugod sa kanya. Sa sandaling iyon, lumipad ang bida, taglay ang malakas na enerhiya, at pumwesto sa harap ng emperador. "Akala mo ba haharapin mong mag-isa ang lahat ng to? Akala mo ba mapapatawad mo ang sarili mo kung pababayaan mo lang ito?" Ilang sandali pa, naisip ng bida, kapag napatay nila ang emperador, agad silang aalis dito. At sa pag-alis nila, malaya kong mailigtas ang mga bihag. Ang kailangan ko lang gawin ay pabayaan siya. Ngunit sa susunod na segundo, naalala niya ang mga sinabi nito at naisip, oo, isa na lang siyang dating emperador na ipinagkanulo ng sariling kapatid at mga tagapayo. Walang tutulong sa kanya. Isa lang siyang hanggal na bata na nagpapakabayani. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang halaga. Naalala niya ang ngiti nito, at napakagat siya sa kanyang mga ngipin sa galit. Sa kasalukuyan, naguluhan ang emperador at nagtanong, "Dumating ba siya para iligtas ako?" "Bakit naman?" tanong niya bilang tugon. "Bakit pa nga ba?" sagot ng bida. Nangako siya na ililigtas niya siya. Napansin ni Jason na siya ang mandirigmang iyon. Siguro, sa wakas ay makikita nila kung gaano siya kalakas. Kumaway siya gamit ang kamay at nagbigay ng utos sa mga mamamana. Naisip ng ating bida, magpapakawala sila ng mga palaso mula sa ganitong kalayuan. Pagkatapos ay sumigaw si Jason, "Pakanan na." Maraming palaso ang lumipad patungo sa bida. Tumutok siya at nagtipon ng enerhiya sa kanyang mga binti, pagkatapos ay ginamit ang pinakamatinding sining ng Demon Lord, ang Heavenly Demon Legion Strike. Maraming sibat ang sumugod sa unahan. Tinanong ni Jason, sino siya? Naisip ng bida, ang Heavenly Demon Legion Strike ay isa pang dagdag sa Ultimate Demon Art na nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng maraming bersyon ng sarili mo. Noong nagsasanay siya sa koridor ng mga Supreme Demons at binabasa ang mga mural sa pader, doon niya naranasan ang Epiphany. Tiningnan siya ni Chun at nagtanong, sino ba talaga siya? Pati ang commander ng mga Royal Warriors, hindi sing lakas niya. Sumagot ang isa, isang traidor,
isang martial artist, taga-Miram, ganun yata. Huwag na siyang magtanong pa. Dapat lang siyang umatras. Kapag ginawa niya yun, papatawarin sila. Nagsalita si Jason, interesado akong malaman kung sino ang nasa likod ng maskarang yan. Nakakatawa, sa ganitong liblib na lugar, makakatagpo ako ng mandirigmang tulad niya. Gusto ko sanang makipagkamay. Naisip ng bida, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, pero ang ibig sabihin ba nito, hindi siya balak umatras. Pagkatapos ay sinabi niya, tama. Wala na ring ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban. Tinipon niya ang enerhiya sa paligid niya habang papalapit si Jason at nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Naisip ng ating bida, pinalilibutan na ba kami? Kapag pumutok ang mga palaso, hindi ko pa malalaman kung saan galing, at baka tamaan pa ang mga bihag. Huminto si Jason, hawak ang kanyang sandata sa harap niya, at nagsabing hindi na emperador si Chihan. Para sa kanya, isa na lang siyang biktima. Wala nang iba, isa lang siyang recycled material. Tinanong niya, ano sa tingin mo? Kung lalaban ako at mananalo, ano ngayon? Pero bago pa siya matapos magsalita, sinabi ng bida, Diyos ko, ang daldal mo. Pwede mo na lang bang kausapin sarili mo? Pagkasabi noon, sumugod siya at naisip na uunahin na lang niya ang nakakainis na mga mamamana. Ginamit niya ulit ang Heavenly Demon Legion Strike. Maraming kopya niya ang sumugod. Tahimik na naisip ni Jason, inuna niya ang mga mamamana kaysa sa akin. Ibig bang sabihin nito, minamaliit niya ako? Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang sandata at pinutol ang ilang kopya ng bida. Naisip niya, naabot na ba niya ang pinakamataas na antas ng cultivation? Hindi, ito ay mula sa lakas ng loob. Paano ito posibleng makamit gamit lang ang internal energy? Ang pinakamataas na sining ng Demon Lord ay gumagamit ng internal energy upang gawing devilish flame at ipakita ang demonic power. Kaya nga ito tinatawag na demonic art. Ang isang tao ay kayang gamitin ang kanyang enerhiya at katawan hanggang sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Narinig niya na ang ganito dati. Kabilang sa 5 emperador sa top 10 ng Central Plains, may isang general mula sa Yuan Dynasty na namumuno sa isang pangkat ng mamamanang may devil flame. Pagkatapos ay sinabi niya, ang Archer Emperor ang siyang tumuyo sa apoy, si Jason. Nagulat ang ating bida. Kilala ko siya. Naisip niya, batay sa reaksyon ni Jason, tama nga siya. Ngumiti siya at sinabi, hindi ko talaga balak na lumaban sa kanya mula't simula. Nagmungkahi si Jason na mag-focus na lang sila sa laban. Kung mahirap sa kanya, tutulungan daw siya ni Jason na mag-focus. Pagkatapos ay tumalon si Jason mula sa lupa, iwiniwasiwas ang kanyang sandata, at sumigaw, tutukan mo lang ako. Tumama ang sandata malapit sa bida, at agad siyang tumalon sa gilid. Naisip niya, paanong ang isang martial artist na gumagamit ng panlabas na enerhiya ay kaya ring gumamit ng mga sining na nagpapalakas ng internal energy. Kung ganun, magiging problema siya sa kalaunan. Kailangan ko siyang tapusin agad sa isang atake. Tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamay at ginamit ang serye ng mga surviving Imperial Martial Strikes, ang una sa 3 palad, Destroying Palm. Tinamaan ng kalaban ang lupa at bagamat bumagal, umatras siya. Naisip ng bida na inialay ni John Jag ang buong buhay niya sa pag-aaral ng pinakamatataas na martial strikes, dahil ang ginagamit niya ay hindi tunay na Imperial Martial Strikes. Ginagamit niya ang demonic art para makalikha ng kahalintulad nito. Limitado man ang kanyang kapangyarihan, dapat ay sapat pa rin ang lakas ng atake. Biglang tumawa ang kalaban at nagsabing, totoo ngang malawak at misteryoso ang mundo. Tumayo siya at nagtatakang inisip ng bida, paano nangyari ito? Tinanggap niya ng direkta ang Destroying Palm, pero lalo pa siyang lumakas. Ngumiti si Jason at sinabi na kahit ang isang battering ram ay hindi sapat para talunin siya. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang breastplate at nagtanong ang ating bida, na kayanan niya ang atake ko.
Habang tinitingnan ang armor, naisip niya, hindi ba ito mabubura o masisira? Napaka-interesante. Pinapalagay niyang galing siya sa Heavenly Mountain. Hindi siya mukhang mula sa Palace of Dancing Blood. Sa ganitong uri ng apoy, baka mula siya sa Palace of Sacred Flames. O siya, subukan ulit nila. Muling sumugod ang dalawa. Iwinasiwas ni Jason ang kanyang palakol. Tumalon mula sa lupa ang bida, umikot sa ere, umiwas sa atake, at tinadyakan ang balikat ni Jason. Naguluhan ang mga bihag. Sino ba ang lalaking ito? Paano niya natatapatan si Jason, ang pinuno ng mga Ored? Sa puntong iyon, tumawa ng malakas si Jason at sumigaw, hindi ka panipaniwala. Paano niya ito nagagawa? Pagkasabi niyon, sinugod niya ng suntok. Itinaas ng bida ang mga kamay upang depensahan ang sarili, ngunit natalsak siya at tumama sa puno. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Napasigaw si Chihan, huwag. Napagtanto ng ating bida ang tatlong bagay. Una, may limitasyon ang katawang ito sa paggamit ng Supreme Emperor Martial Strikes. Kahit alam niya ito sa isip, hindi ito akma sa kasalukuyan niyang katawan. Pangalawa, kung susubukan niyang gamitin ang Orthodox Martial Arts sa pamamagitan ng Demonic Arts, hindi niya magagamit kahit 30% ng tunay nitong kapangyarihan. Pangatlo, ang taong ito ay hindi isang ordinaryong martial artist. Sa ganitong lakas, wala man lang gasgas sa kanya. Lumapit si Jason at nagtanong, pagod ka na agad? Naisip ng ating bida, kapag nagpatuloy ito, talo na ako. Iwinasiwas ni Jason ang kanyang sandata at sinabing, hindi masamang laban. Inamin ng bida na naging mayabang siya. Sinubukan niyang itago ang kanyang kahusayan sa demonic arts upang hindi mailantad ang young master sa loob niya. Hindi rin niya naisip kung paano babalansehin ang mga puwersa, kaya wala na siyang pagpipilian. Sa susunod na segundo, inilapag niya ang kanyang mga kamay sa lupa at ginamit ang sunod-sunod na Supreme Emperor Martial Strikes. Lumabas ang Dragon Spirit mula sa kanya at sumugod sa dibdib ng kalaban. Gumamit siya ng lihim na teknik ng 6 na hampas, ang Wind Dragon Strike. Tumama si Jason sa isang puno at napasigaw, akala niya matatalo ako ng isang sinaunang teknik. Sinundan siya ng bida ng isang sipa, pero pinawi iyon ni Jason at inihagis siya patungo sa isa pang puno. Pagkatapos, nakita niyang muli siyang bumangon ang kalaban at lumipad sa ere. Galit na sigaw ng bida, saan ka pupunta? Nagpakawala si Jason ng isang malakas na sipa na dumaan sa kagubatan. Umiwas ang ating bida at huminto sa lupa. Muli siyang nilapitan ni Jason at nagtanong, tumatakas ka ba tulad ng isang daga? Bakit mo ako nilalayo sa gubat? Sinusubukan mong iligtas ang sarili mo o ayaw mo lang masaksihan ng iba ang pagkamatay mo? Tapos na ang laban na ito, wika ni Jason. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata at muling nagpakawala ng malakas na sipa, winasak ang lahat ng nadaanan. Ikinros ng bida ang kanyang mga braso sa harap at gumawa ng harang. Naisip niya, delikado ito. Nakakalikha siya ng ganitong lakas gamit lang ang panlabas na enerhiya. Hindi ka panipaniwala. Patuloy ang pag-atake, at inisip niya, wala namang ibang tagasunod ng kulto dito, kaya ayos lang. Ang Demonic Sword of the Holy Fire, bilang sandata ng isang Demon Lord, tiyak na susunod ito sa Supreme Art ng mga demonyo. Pagkatapos ay kinuha niya. Hinugot niya ang kanyang mga espada at nagpakawala ng isang matinding slashing na atake pasulong. Nagbanggaan ang kanilang makapangyarihang mga atake, ngunit ang atake ng pangunahing tauhan ay tumama sa palakol ng kalaban. Napasigaw ito sa gulat, paano nangyari yun? Pagkatapos ay iwiniwasiwas niya ang kanyang palakol, pinawi ang atake ng bida. Naisip ng bida na ang pangalan ng kanyang espada ay bagay sa kapangyarihan nito. Kayang sipsipin ng espada ang Art of the Demon Lord, ngunit hindi siya dapat umasa ng labis sa isang sandatang hindi pa niya kilala. Pero sa huli, ito lang ang tanging maaasahan niya.
The supreme power of a demon lord, the incarnation. Gulat na gulat si Jason at sumigaw, ito na ba ang huling subok niya? Tatapusin ko na siya. Pagkasabi niyon, muli niyang hinawakan ang kanyang palakol at sumugod para umatake. Kumalat ang pinakamakapangyarihang enerhiya ng bida sa buong kagubatan, na lumikha ng isang napakalaking buhawi. Samantala, ang isang matandang lalaki, habol ang hininga, ay naupo sa ilalim ng puno at tumingin sa langit. Nalilitong nagtanong, ano tong kabal-iwang to? Ang higanteng buhawi ay nagkalat ng mga oyat sa iba't ibang direksyon. Napaluhod ang emperador sa pagkadismaya at paulit-ulit na sinabi, hindi. Sa tindi ng labanan, nag-iba ang mga puno. Si Jason ay nakaluhod sa isang tuhod, at ang apoy ng bida ay patuloy na naglalagablab sa katawan niya. Sinabi niya, ang Demon Lord, hindi siya pinalad. Dapat siyang patayin. Nagpakawala ng maraming bugzo ng enerhiya ang bida patungo sa kanya at nagsabing tatanungin niya lang siya ng isang bagay, bakit hindi ka umiwas sa atake? Sa puntong ito, dumating ang mga tauhan ni Jason at sumigaw, dakilang Grandmaster. Ayos lang po ba kayo? Naisip ng bida, sila ang problema. Nakita nila ang Demon Lord. Kapag pinabayaan ko silang mabuhay, hindi matatapos ang gulo. Kailangan niyang tapusin sila. Pagkatapos noon, naglakad siyang pasulong habang pinapawi ang apoy sa kanyang katawan. Tumalikod si Jason at nagtanong ng may kaba, anong binabalak niya? Kapag hindi niya ako pinatay ngayon, pagsisisihan niya ito. Tumingin saglit ang bida, ngunit ipinagpatuloy lang niya ang paglalakad. Tumawa ng malakas si Jason at sumigaw, kahanga-hanga. Nakakatuwa lahat ng ito. Ibig bang sabihin nito, hindi pa panahon para maging kon ako. Ngunit wala na siyang atrasan. Siya ang magiging pinuno ng Yuan Empire. Pagkatapos ay tinaas niya ang kanyang kamay, at naghanda ng pana ang kanyang mga tauhan. Inihagis niya ang isang metal na plato sa bida at sinabing kunin iyon. Ito ang kabayaran sa pagtitira mo sa buhay ko. Ayoko nang makisangkot sa inyo. Sa paglitaw ng Demon Lord, malinaw na raw ang kahihinatnan ng labanan. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ng bida at sinabing mag-ingat. Lahat ng ito ay kagagawa ng Master ng Palace of Dancing Blood. Delikado raw ito. Nagtaka ang bida. Marunong siya ng wika ko. Pero higit pa roon, anong ibig niyang sabihin? The Master of the Palace of Dancing Blood, si Jason ay hindi na sumagot at naglakad papunta sa kanyang kabayo. Naisip ng bida, ang master ng Palace of Dancing Blood, si Yulchen. Ama ni Yulchen at Yulek. Pero, anong meron sa kanya? Sa sumunod na sandali, tumakbo si Chihan at niyakap siya, umiiyak sa pasasalamat. Salamat sa pagliligtas sa akin. Talagang iniligtas mo kami. Tiningnan siya ng bida ng may bahagyang ngiti at inisip, umiiyak siya. Ang isang emperador, umiiyak. Napakawalang hiya pero, siya ay kaibigan ko. Kaya okay lang. Ngumiti ang bida at niyaya siyang bumalik na. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang makapangyarihang enerhiya sa mga hola ng mga bilanggo at inisip, ayon sa turo ng kulto, pinalalaya ko sila. Pagkatapos niyon, naglaho ang mga hola, at nagulat ang mga bilanggo. Lumabas sa gitna ng bukid ang isang matandang lalaki at sumigaw, "Oh, Mum!" Sumunod ang iba, sumigaw rin, at nagtakbuhang niyakap siya. Ang mga pinalayang bilanggo ay nagkanya-kanyang takbo sa iba't ibang direksyon. Ikinwento ng bida sa mga natitirang sundalo ng Mung Empire ang labanan nila ni Jason, ang pinuno ng mga Orerot. Malungkot ang kalagayan ni Chijan. Wala na siyang mapupuntahang bahay. Kahit gusto niyang bumalik, itatapon lang siya sa queue. Tumingin siya sa emperador at tinanong, talaga bang magiging ayos ka? Maaari kang sumama sa akin. Pupunta siya sa Heavenly Mountain. Sagot niya, sinabi na niya iyon noon pa. Kahit na iniwan na siya ng lahat, may isang tao pa ring naghihintay sa kanya, pupuntahan niya ang Empress. Kahit na nawala na ang kanyang katayuan bilang emperador, may tungkulin pa rin siyang kailangang gampanan. Kahit na siya'y ipinatapon,
gagawin pa rin niya ang dapat niyang gawin, tama ba? Sumang-ayon sa kanya ang pangunahing tauhan at tinanong siya, magkikita pa ba tayo muli? Sagot niya, sa susunod nilang pagkikita, sana ay alisin na niya ang kanyang maskara. Sabi ng bida, tingnan natin kung karapat-dapat ka. Pagkatapos ay naglakad ang bida sa kabaligtarang direksyon. Pagkaraan ay naging liwanag ng makapangyarihang enerhiya ang kanyang katawan at lumipad papunta sa kabiserang lungsod. Pagbalik ni Chihen sa Forbidden City, hindi na siya pinayagang makapasok sa Hall of Supreme Harmony, ni makatawid sa South Gate o sa Gate of Heavenly Peace. Dumaan na lang siya sa East Gate, mag-isa, dahil tinalikuran na siya ng lahat at ang kanyang kapatid na ang umupo sa trono. Wala ni isa mang taong natuwa sa kanyang pagbabalik. Ang Palace of Heavenly Purity ay napalitan na ng isang simpleng tirahan. Ngunit marahil, ito pa lang ang simula para sa kanya. Itinuring siyang traidor ng kanyang kapatid at itinapon sa bagong uri ng kulungan. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang pinto at nakita ang Empress, abala sa pananahi. Lumingon ito sa kanya, gulat na gulat. Sinabi niyang bumalik na siya. Tumulo ang luha sa mga mata ng Empress. Tinanong niya kung kamusta siya sa mga panahong iyon. Tumayo ito at agad siyang niyakap. Napaluha rin siya at sinabing, miss na kita, lahat ng oras, ikaw lang ang iniisip ko. Sumagot ang Empress, para bang nananaginip, matagal ko nang hinihintay ang araw na babalik ka sa akin. Para itong panaginip na ayokong magising. Sabi niya, wala siyang pakialam kung ituring man siyang inutil na pinuno o kaawa-awang emperador. Siya ang lahat sa kanya. Kahit sa kabilang buhay, hahanapin niya siya. Bumalik siya para lamang sa kanya. Mahal kong kamahalan, tugon ng Empress, at nagtagpo ang kanilang mga noo. Ang ika-6 na emperador ng Ming Dynasty, si Xian. Bilang dating emperador, namalagi siya sa Southern Palace at nabuhay sa kahirapan. Ngunit sa sandaling iyon, siya ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Sa Mongkok, sa Palace of Bloody Art, si Zuzia ay naglakad papasok sa palasyo, dinaanan ang mga gwardya. Pagkapasok sa Light Pavilion, inalag niya ang kanyang balabal at sinabing hindi pa rin siya sanay sa lugar na ito. Nakaupo si Yayuchan, ang master ng Palace of Dancing Blood, sa silya habang nagbabasa ng aklat. Tinanong niya kung anong nangyari.